Ito po yung kagandahan na kapag dalawang singilantina ay napakarami po niyang dala, may pag-estimate din po ng lalim. Yun din po sa paghanap ng sucker deposit at yun pong saradong tunnel ay kaya pong ilocate ng atin pong singilantina maging sa volume ng tubig. Ito po yung personal kong gamit na meron ng history. Ginamit na po natin yung locator at dito po siya nag-detect ng aura ng gold. Aura lamang ng gold po yan. Hindi ibig sabihin na isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH mula po sa probinsya ng Negros Oriental. Ito po yung iyong pinusuan, long range locator, singilantina. At ito pong singilantina ay bala-bala, o ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulocate ng ating pong singilantina. So mga kababayan, mga ka-TH, ang singilantina po ay pang long distance at nakadepende na po yan kung yan po ay malapit o malayo. So mga babayan, mga ka-TH, ito po yung kagandahan na kapag dalawang singilantina ay napakarami po niyang dala at isa na po dyan kapag yung pinapatan ay magkukross at kapag isa lang ginamit mo, siya po ay ikot at may pag-estimate din po ng lalim. Yun din po sa paghanap ng sucker deposit at yun pong saradong tunnel ay kaya pong ilocate ng atin pong singilantina maging sa volume ng tubig. At ito mga ka-TH, mga kababayan, sa paghanap pa rin po natin ng mga bagay na gusto natin hanapin ay mayroon po yung katapat na bala tulad po ng sucker deposit na nasa loob ng bato at nasa buo po ng palayok, nabanga, nabuo, may laman at may taklob. Ganoon din po yung mga metal box na lagay ng bala ng baril na kahit pwede nakabaw sa lupa. So yun po yung kagandahan na magagawa po ng singilantina ay napakarami niya pong dala. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung pinusuan ng ating isang ka-TH na isang singilantina at ito naman po yung personal kong gamit na susubukan nyo kung parihas yung pagturo po ng ating personal na gamit. Ganon din po sa pinusuan ng ating ka-TH. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung personal kong gamit na meron ng history. Yan, at dalawa po ito. Naroon yung isa. So yan mga kababayan, mga ka-TH. So ito po yung paggamit natin sa dalawang singilantina. So meron po tayo ibabala dito mga ka-TH. Ito po yung ring na 24 carats gold ring. Nasa kung gagamitin bala dito po sa ating singilantina. So kapag gagamit po kayo ng dalawang pirasong singilantina, isa lamang po ang inyong babalahan at hindi po dalawa. So isa-isa lang po yan mga ka-TH, mga kababayan. Ito po yung gold. Nasa kung gagamitin bala sa ating pong singilantina. So ito po yung pagkakaiba ng dalawang pirasong singilantina ay napakarami niyang dala. At ito po rin mga ka-TH, mga kababayan, meron po ako ditong ilulocate Saudi Gold 18 carats ring gamit po ang dalawang pirasong singilantina. Yan, nandiyan po yan mga ka-TH, mga kababayan. Mahalaga pa rin po na ipahid natin yung dulo ng antina sa lupa para po yan ay mabilis. Makakabisado nyo pa rin yung area, mabilis pong mahanap natin yun pong ating nahanap. So mga kababayan, mga ka-TH, kung gusto nyo po at personal na gusto nyo magpagawa ng sarili nyong locator at meron po kayong antena na yung rabbit antena ng mga sinuunang TV, ito po ay may haba ng 1 metro. So kinat ko lang po yan dito at hindi ko na po masyado pinahaba. So ito po mga ka-TH, mga kababayan, ay 1 metro po ito mahigit. Yan. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin ng dalawang singilantina. Ito po yung pinusuan ng ating sa ka-TH at ito naman po yung pang-personal kong gamit. Ito pa rin kung gaano po yung kalakas. Yan, doon pa rin po siya tuturo. Parehas po sila ng ating pong detection. Yan, doon pa rin po yan. At kapag nagturo po yung ating dalawang pirasong singilantina, so kung ano po yung ating binabala, kung ano po yung gusto natin hanapin,
yun po yung kakayanan na magagawa pong hanapin o ituro po ng ating dalawang single antenna. So ito mga katids, mga kababayan, kapag ito po ay aking pinapatan, automatic na yan po ay magpo-cross. Yan po yung pagkakaiba na kapag dalawang piradong single antenna, kapag pinapatan po natin yung aura ng gold o gold, ay kusang magpo-cross po yan. Yan, ito pa rin mga katids, mga kababayan, ibig sabihin yan, nasa tamang tinatapatan mo po yung aura ng gold na kapag tinapatan mo at ang locator ay nag-cross at kapag isang ginamit mo, siya po ay umiikot. So ibig sabihin yan, aura pa lamang ng gold yung pong ating nalulocate. So mga kababayan, mga katips, sa pagbabahagi pa rin po ng kaunting kaalaman na akin po i-share sa inyo na kung ito po ay inyo susundin, kung gagawin nyo po yan, so maganda. At wala naman pong mawawala kung hindi naman ninyo susundin o susundin nyo. So ito mga katiis, mga babayan, ito po yung aura ng gold na kung tayo po ay nasa bundok at ginamit na po natin yung locator at dito po siya nag-detect ng aura ng gold. So ibig sabihin po niyan, aura lamang ng gold po yan. Hindi ibig sabihin na nasa aura ng gold ay nasa ilalim na po yung deposito. Hindi po yan. So mga kababayan, kapag nalukit po natin ang aura ng gold, yan po ay may tamang lalim na po hanggang sa lalim yung iyong hukayin at ibinibigay po ng magnetic wire o sa pag-estimate na lalim ay doon na po yan magdidrip kapag nasagad na po natin yung hangganan ng aura ng gold. So kailangan po yan na talaga mag-drip po yan kung yan ay giveaway 7 meters, na 7 meters po niyan, pag nasagad mo yung 7 meters at nasa ibabaw ko ng lupa, kapag sumilip ka doon sa ilalim, hindi mo pa rin po makikita yung items. So nakasuksok po yan ng 1 metro. Kapag sinilip mo sa ibabaw, hindi po yan makikita. So kapag hindi po marunong ang maghuhukay niyan at mula ang hinukay mo ay giveaway, nakasama po sa plano ay 7 meter, kapag nagdire-diretso ka, hindi mo pa rin makukuha yan, lalo na kapag hindi mo alam yung diskarte. So mga kababayan, mga katiis, yung aura po ng gold na atin pong nalulocate, so ibig sabihin po niya, kapag nailocate mo na yung aura ng gold at bala mo po ay gold, ay muli mo pong tanggalin at ilocate mo po yung 4 na klase: semento, alkitran, bomba at poison. So yan mga kababayan, ang detection po ng 4 na semento, alkitran, bomba at poison ay malayo po sa aura ng gold. Hindi po yan kasama. So aura lang po ng gold yan. May detection po yan 5 meters, 10 meters hanggang 15 meters kung yan po ay biglod. So mga kababayan, mga katiis, kapag nailukit mo na po yung 4 na klase, magkakaroon ka ng idea na bakit doon sa 10 meters o 15 meters, bakit doon nalulukit yung semento, alkitran, bomba at poison. So magkakaroon ka ng idea na kapag hinukay mo dito, aura na ng gold at naandun po yung semento, alkitran, bomba at poison, ano po yung binapantayin mo doon? Ano po yung ginagawa no doon? Kung bakit narito po yung aura ng gold. So mga kababayan, mga katiis, ang ginagawa po ng mga Hapon kapag hinukay dito, sa gusto po nilang lalim, halimbawa po niyan ay 30 feet, malayo po niyan doon pasisinawin yung aura ng gold. So yun na po yung nalulukit natin na aura ng gold na halimbawa po niya 10 meters. So nandito po yung semento, alkitran, bomba at poison na kapag dumaan ka doon sa aura ng gold at marunong ka, bumaba ka doon, kung ang estimate na lalim nun ay 15 meters, pailalim po niyan, papunta ka pa rin po sa deposito ng semento, alkitran, bomba at poison. So yun po yung magkakasama. Ang una pong sasagupain mo diyan kapag dumaan ka sa aura ng gold, poison. Lagi nasa tagiliran ng poison o ibabaw kung nasa ilalim po yung items. Yun po yung pagkakaiba na yun po yung binabahagi ko na magdirekta po kayo doon sa 4 na deteksyon. So talagang hindi po yun malulocate na kahit scanner, satellite, ang mismo tinatapatan ng aura ng gold dahil meron po yung 3 klaseng carbon na inilagay pang-black po yan dahil matalinong Hapon, bago pa lang po nila ibinaon yan,
ay alam na nilang darating ang panahon na may lalabas po matataas na scanner o mga kalidad na satellite. So ginawa na po nilang paraan na hindi po dapat ma-locate yung kanilang ibinoon. So mga kababayan, mga katiks, ito pa rin po yung single antenna na muli ko pa rin pong ibinidemo at ibinabahagi ko pa rin po sa pagkapit, sa pagtaas, at kung paano po ito pagagalawin naway makatulong po sa ating mga kababayan, lalo na kung bago ka pa lamang po sa paghawak o pagpasok po sa ating pagtitresyo. Dito pa rin mga katiks, mga kababayan, sa pagtaas pa rin po natin ng ating pong single antenna, kailangan po ito ay may load. Kapag hindi mo po yan nilagyan ng load, ay lulukit po niyan ay volume ng tubig. Ito pa rin mga katiks, napakalaga po na dapat mayroong load o bala, yun po ang ating locator, dahil kapag hindi mo po binalahan yan, volume po ng tubig ang hanapin po ng ating locator. So wala pong content ng gold ang ating po locator na pag hindi mo binalahan ay makakalocate siya ng gold. Hindi po totoo yan. Dapat babalahan po natin ang ating locator na kung ano po yung ating babala, yun po yung hahanapin ng ating locator. Katulad po yan ng cellphone na kapag hindi mo niludan ng pagtawag, hindi mo po yun may tatawag. So ito pa rin mga katiks, mga babayan, sa pagtaas pa rin po niya, tamang taas. Kapag tiras po yan, doon pa rin po agad dyan tuturo. Yan po yung pagkakaiba na kapag dalawang single antenna ay marami po siyang dala. So nandiyan po yung paghanap ng sucker deposit at closed tunnel. Ayan, doon pa rin. Doon pa rin mga katiks. Diyan pa rin po yung ikot. Yan. Yan. So ito pa rin. Ito po yung tinapatan ko. Napagkuha na pa rin po natin ang ground. Yan. Ito po yung long range locator, single antenna. Na kapag atin po tinapatan, yan, ay tuloy-tuloy na po yung kanya pang-ikot. Ayan, ito pa rin. Hanggang sa bumuo po siya ng frequency at magiganap na po yung kanyang pang-ikot. Ayan, ito pa rin mga katiks, mga babayan. Ito po yung pinusuan ng ating sa katiks. Isang long range locator, single antenna. Ayan, ito pa rin. Ganyan po yung kalakas. Ayan, ito pa rin mga katiks, mga babayan. At muli po, mga kababayan, mga katiks, maraming salamat po sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. So kay katiks sa Davao City, Digos, so hintayin lang po yung aking papadala sa iyo. Maraming salamat po at mabuhay mga katiks.